Strong Igorot at work! Gatas na gatas! Mga ganun tatanungin mo. Gatas na gatas! Fuck you. Ano, mga gago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusin content. At isang dekalibre at gatas na gatas ang ating tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakay natin ay tungkol dito sa nagkakarambol-rambol ng pangyayari sa social media, mga ka-plastic. Ang season 3 na mas pinatwist at mas pinakomplikado ang kanilang mga kwento dahil hindi man lang nagsasabi ang magkabilang panig kung ano ba talaga ang nangyayari at totoo ba ang aligasyon against sa pangalang nagtatagong kasabi Filipino lawyers at mariing dinidiin ng kabilang kampo na si Norman Gusgusin na ito ay isang big deal para kay Makagago WhatsApp man, mga ka-plastic. At para bagang tumitimbang ang mga revelasyon na nagiging kasiraan sa pagiging grupo ni Makagago WhatsApp man. Pasensya na, mga ka-plastic, at namaos ako gawa ng mayroon akong ubo. Kung napanood nyo yung recent content ko ay ubo na ako. Hindi naman natin maiiwasan to, mga ka-plastic, bagkus after ng New Year ay ito yung bunga ng pagpapaputok ng mga toxic na tao dito sa Pilipinas. At dahil sa mga pulbura na kumakalat sa langit at nahahalo sa mga preskong hangin na dumadaloy sa atin at nalalanghap natin sa araw-araw, at yun ang nagiging resulta. Itong boses ko, nagkakaroon tayo ng sakit dahil tayo rin ang gumagawa ng sakit. Hindi po yung sinasabi sa social media o sa mainstream about dun sa super flu na bullshit na yan, mga ka-plastic. Pagkus ito yung mga gagawa ninyo nung nakaraang bisperas ng bagong taon at nagpaputok po kayo at naipon yung mga toxins sa kalangitan at naalalanghap natin without knowing, kahit wala siyang scent, naaamoy natin yon, mga ka-plastic. So by the way, pag-usapan natin to, balik tayo sa revelasyon. Ayon sa post ng kabilang panig ng mga gusgusin ay sino ang unang makukulong? Si Norman ba o si Susan, mga ka-plastic? Kasi ayon kay MG o Makagago WhatsApp man ay sa video niya ay sinabi niya na attorney niya si Sabi at bahagi ng legal team mo. Hindi makikilala dahil sa pag-endorse mo. Mas nakilala siya at tumami ang followers niya dahil kay Makagago. May impluensya ka at malinaw na malaki ang naging epekto sa suporta mo. Ngayon, kung pipiliin mong manahimik at sabihin focus lang tayo kay Norman, tanong ko lang, hanggang doon na lang ba? Dahil kung hindi ka magsasalita, posibleng mas marami pang maloko itong si Sabi. Mas kilala bilang Susan Yance. At ngayon, nagtatago siya sa pangalang Rhea Macapagal. Hindi pwedeng pili lang kung sino ang dapat managot.
Lalo na kung pare-pareho silang nadadawit sa mga seryosong paratang. Kung totoo mga aligasyon, wala naman silang pinagkaiba kay Norman. Hindi dahil kakampi mo ang isang tao ay kailangan na nating magbulag-bulagan. Ang katotohanan ay hindi pinipili at ang pananagutan hindi dapat selective. Nakapagtataka lang dahil siningit mo na nga ang mga video mo sa usaping iskasta, kaya mas lalong may karapatan ng publiko na magtanong, ito pa kaya na naging bahagi mismo ng kwento laban kay FLM? Kung sino talagang paninindigan mo ang pagiging patas at totoo sa mga sinasabi mo, kailangan itong gawan ng malinaw na video mula kay Makagago. Hindi para manira, kundi para maglinaw. Dahil kapag tahimik ang may alam, mas lumalakas ang loob ng mga manlilinlang. At the same time, advantage to kay Norman Mangusin. Alam mo kung bakit? Yun yung naging kryptonite tuloy ni Norman Mangusin, ni Makagago at Sapman, ay ang pagtatago sa personalidad ni Podgenius at ni Dasabi Filipino Lawyers. Pasensya na. Yan. Sakit ko. At ngayon, pakinggan natin ang part 3 mula kay Gusgusin na inilabas niya sa kanyang social media accounts. Pero bagong nito ay may post si Mark Jason Warnacolaiwa. Ang sabi niya sa post niya, Norman Gusgusin. Ay, wala na akong boses. Ayun naman ako na ang pinaka-head ng Podgenius Vlog. Sa bunganga mo nang galing na 5 years ka na binabanatan yan. Sinisimulan lang kita noong October. Wala na Gusgusin. 50 million para sa danyos. Hindi man lang ako, sa lahat kami nang hihingi ng danyos sa'yo. Sa pamimerwisyo mo. Sa pag-aaksaya mo ng oras sa amin. Perjury ka ngayon. Bopols ka talaga. Ito yung pinagbabasihan ni Makagago na matagal na pong establish o na nabuo yung pangalang Podgenius Vlog sa social media. Bagamat si Makagago at Sapman, tinira niya si Norman, that was October 2025. So bago-bago lang. Let's say okay naman. May reason naman to si Mark Jason. Ang pino-point of view niya, mga kakaplastic, kaya nasabi ni Norman Mangusin ay bakit po siya tawag dito nagsimula yung panahon na siya daw yung nasa likod ng Podgenius Group, kasi ang pinupunto ni Norman Mangusin ay sinishare niya mga post ni Podgenius at the same time yung post ni Makagago ay sinishare daw ni Podgenius. So mahina nga lang, sabihin na nating mahina yung aligasyong ganon, na nagsishare siya ng mga post ni Makagago to Podgenius, Podgenius to Makagago. Hindi naman po nangangahulugan na Podgenius Group ang namumuno ay si Makagago. Maaaring
ang terminology dito ay nagtulong-tulong si Makagago at si Pugenius at ang iba pang mga 14 vloggers sa social media. Kaya kinuyog to si Norman. So, nandun na tayo. Given na yan. Makagago. Pero ang pino-point of view natin dito is bakit merong kang attorney na merong problema sa kanyang dating criminal liability. Yun yung point of view doon. Na meron kang kakampi na scammer as well kay Mangusin din. Na ganun din. Panoorin natin ang video ng isang babaeng nagpatotoo na scammer talaga yan si Sabi. Hanapin ko lang Eto mga kaplastik, naglabas itong si Sis Jean Miranda Mendoza, isa siyang netizens. Hindi po siya vlogger Kung pipindutin mo to. Ayan. Hindi siya content creator mga kaplastik. Ayan. Meron siya latest post. At ang sabi niya, best lawyer ba o fake lawyer? Mark Jason Warlock o Nahewa. Naging pathway kanya para madami na naman ang maloko niyang baboy na yan mga kaplastik. At ito yung post niya. Ayan. Ang caption niya, Susan Yance aka Sabi Filipino Lawyers, Attorney Maria Sabin Libiste, Alice Villanueva, Gabi Gibero at Maricar Gabriel. O diba ang tanga mo, may nagpag-post ka pa sa page mo kasama yung aso mo. Nakalimutan mo ata mag-send ka ng pagkain kasama di yung aso mo. Yung pinapakain mo sa anak mo, sa mga aso mo galing sa amin OFW na niloko mo. Nagpalit ka na naman ng name sa law firm pero iisang number at Gmail lang naman ang ginagamit mo. Akala mo ata hindi ko masasearch at malalaman. Isama nyo na yung vlog nyo to. Ito Sabihin ko po sa'yo, yun. next time magpapadala ka, puro ganito padala mo para mahalin kita lalo, tapusin ko yung kaso mo na maaga, ha? Ito kasi, ang sarap talaga nito, tontuwa talaga ako dito. Oh. Sabihin ko sa'yo, next time magpapadala ka, next time magpapadala ka, puro ganito Ayan. padala mo para mahalin kita lalo, tapusin ko yung kaso mo na maaga, ha? Ito kasi, ang sarap May talaga kotong nito, pa. tontuwa talaga ako dito. Puro ganito. Ayan. Kailan tunay na mukha ni Sabi. Mo? Isang netizens na po yung naglabas. Yan, ito Sabihin pa. ko sa'yo, next time magpapadala ka, puro ganito padala mo para mahalin kita lalo, tapusin ko yung kaso mo na maaga, ha? Ito kasi, ang sarap talaga nito, tontuwa talaga ako dito. Oh. Sabihin ko sa'yo, next time magpapadala ka, puro ganito padala Ito mo po yung fake para na mahalin kita doktor lalo, si Arn tapusin ko yung Lopez. kaso mo na maaga, ha? Ayan, ito na si Ito Susan kasi, Yance. Ang sarap talaga nito, tontuwa. Okay na, hinihintay ko na yung release. Medyo maraming tao. Andito na ako, pumasok na ako. Ang tagal pabalik-balik tayo Andito na ako. Hintayin ko na lang yung release. Yung Okay boses na, na. Diba? Magkaboses si Susan Yance tsaka si Sabi. Yung nasa interview ni 24 Oras o yung TV Patrol, that was 2017. Diba? Parehas na parehas. Sasabihin nyo hindi sila magkaparehong personalidad. Talaga ako dito. Oh. Sabihin ko sa'yo next time magpapadala ka, puro ganito padala mo
para mahalin kita lalo, tapusin ko yung kaso mo na maaga, ha? Ito kasi, ang sarap talaga nito, tontuwa talaga ako dito. Oh. Sabihin ko sa'yo ha, next time magpapadala ka, puro ganito padala Yung mo. mga sum of evidence Para mahalin kita lalo, na nagbibigay tapusin ko yung yata kaso mo sila na ng maaga, pera ha? kay Ito kasi, Libiste. ang sarap talaga nito, tontuwa talaga ako dito. Oh. Sabihin ko sa'yo ha, next time magpapadala ka, puro At ito ganito yung padala transaction mo. nila ng Para isang mahalin kita lalo, OFW. tapusin ko yung kaso mo na maaga, Mukha ni ha? Susan Ito Yance, kasi, aka ang sarap Sabi, talaga mga nito, kaplastik. tontuwa talaga ako So dito. ano ang paliwanag ni makagago rito, Sabihin ko mga sa'yo ha, kaplastik? next time magpapadala ka, puro ganito padala mo. Para Diba? Pinakita yung muka. Sana maniwala ka na at makagago na yung kakampi mo ay isang scammer. Ayan. Naglabas siya ng mga photos na kausap ng isang OFW yata ito. Hindi man siya OFW, itong mismong netizens na nagngangalang si Chin Miranda na nagpapadala rin siya ng pera para may palakad yung mga annulment na papeles ng mga mag-aasawang OFW. At ito yung mga katunayan, mga kaplastik, na ang mga resibo ay nagpapatunay. Yan. Yan, makagago yung kakampi mo, kaparehas din ni Norman. Mahatim mo ba na ikaw ay naghahanap ng katarungan para sa OFW pero may kakampi kang salot? Mga kaplastik. At ito pa, para maniwala ka at sagutin mo na sana yung mga tanong ng netizens at huwag ka magtanga-tangaan at iaalibay mo na mag-focus tayo kay Norman, ay sana ayusin mo to at linisin mo yung pangalan mo nang sa gayon hindi ka niloloko ng mga kasama mong vlogger dyan, mga kaplastik. At ito po yun, panoorin nyo na lang sino paniniwalaan nyo. Nasa na yun, intek na yan. Ito, panoorin na lang natin to. you have to earn that. You have to earn it. Hindi pwede yung ano. Yan lang ha. Boyset. Norman Mangusig. Ito, sandali lang ha. Because Ado ang tumuban po na ito. I told you that. I was because I told Ito, panoorin nyo. Dito sa bidyong ito, makikita nyo kung Mukha paano tuloy malinis tong si Norman dahil sa ginawa mo. ni makagago ang peking abogado, peking law firm na may criminal record. Panoorin nyo. Sa laban po na ito, meron pong 4 na abogado ang tumutulong sa akin. In which, mga kahombre ko, yung 3 po ay ayaw nilang pangalanan ko sila kasi gusto nila surprise na lang. Huwag niyong kakalimutan, mga kahombre ko, na marami rin po akong final sa tao na ito. Bakit kamo? Kasi, mga kahombre ko, ayan ang ipinangako ko sa kanya. Pero may isa po akong abogado, mga kahombre ko, na tumutulong din sa akin. Obviously, is part po siya ng aking legal team. Isa po siya sa mga abogado ng Dasabi Filipino Lawyer. So, marami po dyan sila, mga kahombre ko. Pero, isa lang ang tumutulong sa akin sa firm na yan. I am very, very happy. And siya po yung maririnig nyo dito. Kasi at the end of the day, napakarami pong ideas ng aking mga abogado. And siya yung
pinik ko lang, no, para tulungan ako sa content na ito. Pero sa tunay na legal battle sa likod na ito, tulong-tulong po sila. So, good luck, Norman Gusgusi. You are fighting with 4 of the best lawyers that we have. Nagbibigay din po ang Savvy Filipino Lawyer ng mga legal advices. So, Aray you can ko. go and contact them for more information. Promote pa more. Ngayon, intindihin nyo mabuti yung sinabi ni Makagago. Di ba pinagmalaki niya? Inangkin niya, my lawyer, abogado ko, pinagmalaki niya. At higit sa lahat, inendorso niya. Paano niya ngayon itatanggi yan? At bakit Ay, ayaw superhero niya na si Gago. lawyer o si Susan Yance? Dahil natatakot siya na baka ilaglag siya ni Susan Yance at sabihin siya ang pinuno ng FG Group. Yun ang kinatatakutan ni Makagago. Ayan. Yan ang point of view ko sa iyo, Makagago, kaya sumagot ka na. Hindi mo alam na pwede ka pala niyang traidorin. Etong si Susan, mga kaplastik. At ito yung nakakatakot na kung sino-sino na lang yung credible source mo na nagsabi ng sayo ng magandang chismis again kay Norman, ay kinaibigan mo na agad, Makagago. Pero hindi mo inisip kung ano yung pwedeng gawin ni Sabi sa'yo. Diba sabi ko sa'yo, pangatlong pagkakataon, hanggat may mga anay kang kagrupo dyan, wag mo na silang samahan, pakisamahan. Pwede mo silang kuhaan ng impormasyon, pero wag mo silang pagkakatiwalaan. Eto, panoorin mo yung susunod na sasabihin ni Sabi sa'yo. Katulad nito, maririnig niyo yung video, ibinulgar ni Susan Yance o Attorney Sabi kung paano ako pinaplano nila Makagago at ni FG sa loob ng mahabang panahon. Oo, binunyag niya dyan. Pakinggan natin. Wala, you have to earn that, you have to earn it. Hindi pwede yung name drop lang ng name drop. Wala kayo pinagkalayo ni Norman Mangusin eh. Nagtatago kayo Patay. dyan sa food. Oh, ganito gawin natin. Gusto nyo mag-proceed yung kaso na yan sa Paranaque? Gusto nyo? Kasi kapag naging rogue ako, yung kaso na yan, magpo-prosper yan. Mananalo si Mangusin, believe me. Gusto nyo? Hindi ako Patay ka, gagalaw. Makagago, Yung kay Enrique lagot. Papanismis ko, kaya ko yun. Pero yung sa inyo, sige, hindi ako gagalaw. Gusto nyo yung ganon? Ang yayabang nyo eh, kumot nasa abroad kayo. Akala niyo hindi kayo sakop? Pwede naman yan, wag lang kayo uwi ng Pilipinas. Ano bang ginawa ko sa inyo? What did I do? Anong nilinlang? Bakit? May binayad kayo sa lahat ng efforts ko? Wala naman kayong binayad eh. Diba ayaw niyong gastusan si Ian? Kaya ninyo tinapon sa akin kasi alam nyo ako kaya kong gumastos. Diba? Yung pinagmamalaki mo na nawala ng bangko si Kulaong because of who? Na sinaway ka? Na pinagalitan ka? Tabil mo rin kasi parehas kayo ng pinsan mong si Norman. Pinsan mo yun. Ako. Parehas kayo na ugali. Parehas pa kayo Diyos ng latsa. mio. Hindi ko dapat ito gagawin eh. Kagabi ko lang ito nalaman eh. May nag-confirm lang sa akin ngayong umaga. May warrant, di ba? Ipa-aresto nyo. Pudol ka rin. He said you are a legitimate Marcos. Pamangkin ang tawag mo kay Sandro. Bakit sa tinagal-tagal ng fight Naglagan na, bakit mga hindi kaplastik. makuha ni Yulen na ipakulong yan? Bakit hindi magawang ipakancel ang LTO niyan? Ba't hindi magawang ipakancel ang birth certificate niyan? Bakit? Yulen, bakit? Ilabas natin dito yung narrative na naman ng kung ano, yung inyong pinakakalat na naratibo. Ilabas natin. Mag-focus tayo ngayon dito sa sitwasyon na to. You are a Marcos. He said you are a legitimate Marcos. Pamangkin ang tawag mo kay Sandro. Bakit hindi mo mapuntahan si Kasing Bongbong? Totoo bang budol ka rin as per Norman Mangusin? Bakit ako ang bilis kong makalapit sa mga Marcos? Bakit ikaw hindi? What's the deal? Sinasabi niyo ako yung scammer, di ba? So what kung naka-Spanish passport ka, Brad? Magkano lang naman yan? Basta may lineage ka ng Pilipino, pwede ka mag-apply niya. What's the deal, Yulen? Pag-usapan lang natin to. Bakit kailangan, alam ko eh, ikaw din ang naglabas ng disbarred ako. Because I told you that. I was clean.
Sinabi ko sa'yo yan. And then you told me, don't worry, your secret is safe with me. Sino yung mga tatawagan mo? Beth? Beth? Ba't hindi ka makadiretso sa mga kamag-anak mo talaga kung talagang legit ka? Diba dapat pagka kamag-anak mo yan, nasa speed dial mo yan. 5 years nyo nang nilalabanan. Sabi mo, gumastos ka na ng 350,000. Bakit walang nangyari? Mga kadekalibre, anong paliwanag pa ang sasabihin natin dyan? At anong paliwanag pa ni Makagago ang katanggap-tanggap dyan? Unang-una, inamin niya na abogado niya, Ay, best kalibre. lawyer that he have. Di ba? At pangalawa, inendorso niya. Bakit ayaw niyang banatan? Kasi baka ilaglag siya ni Attorney Sabi na katulad niya ginawa ni Sabi kay Yulen Budol-Budol. Di ba? So maliwanag dyan na yung paninira sa akin, lahat ng bad reputation at issue na nangyayari sa social media ay planado ng FG Group na sa pangunguna ni Makagago. Ayan, sila na mismo umamin, nagkagulo na sila. Ang matindi kasi rito, in-endorse ni Makagago itong attorney na to sa mga kahombre niya o sa mga supporter niyang OFW. At maraming nabudol ngayon. Andito yung mga resibo sa akin. Panoorin niyo. Ako, naglabas na naman siya ng mga credible screenshot. Ako, hindi ko alam kung dapat pa bang ilabas to, mga ka-plastic. So ano ba to? Ano ba to mga pinapakita mo, Norman? Ito, meron tayong babasahin. For filling alignment today, pakimkim. Okay na. Nangihingi pa ng pakimkim tong si Sabi, puta ragis yan. Yung isa, kaso natin kay Rodrigo, di ko alam kung kausapin ba muna, siguro 30k pangabono earrings yan. Taka, sige po ate, keep update. Ang reason, ayan. Ito yung mga sum of receipt. Telephone numbers. Need ko po daw. Ayan, may mga number po. Sige. Minapadala ko na po. Yan. Yan yung mga mga pinapakita ni Norman ngayon. Ngayon, linisin mo, Makagago, ang iyong reputasyon. Ka-plastic. Kahit si Food Genius, hindi mo dapat pagkatiwalaan yan, mga ka-plastic, dahil alam mo, itong mga pinapakita ni Norman ngayon, at pag napatunayan naman talagang matibay na ebidensya ito, na meron kang attorney na scammer din, ay baka tablado na ang laban. At baka nga ma-dismiss yung kaso kasi nga sabi nga ni Sabi, sa kanyang sinabi doon kanina na kaya niyang ipadismiss ang kaso ni Norman kung gugustuhin niya. Ano, Makagago? Anong sagot mo rito, mga ka-plastic? Baka sabihin nyo na naman, AI yan. Baka sabihin nyo na naman ay imbento lang yan. Oh, sana, Makagago, kung ako sa'yo, hanggat maaga pa, umiwalay ka na sa mga toxic na vlogger na hinihingian mo ng impormasyon. Kung talagang ang layunin mo, Makagago, ay mapakulong tong si Norman, ay sana lang talaga doon ka lang pumokus at huwag kang kumampi sa mga taong hindi ka sigurado. Yung lahat ng pinaghirapan mong content from October until now ay mababaliwala yan. At lahat ng mga OFW umaasa sa iyo, Makagago, mawawala yan. Dahil yan, sa lumabas na ngayong pasabog mula kay FLM, nagmukha tuloy siyang bida dahil dito. Yan, yung mga resibong yan na nagpapatunay na maraming iniscam si Sabi o Susan Yance, ka-plastic.
At higit sa lahat, nabanggit na rin po na ang nasa likod ng pangalang po Genius ay pinsan ni Norman Mangusin na nagngangalang Yulin Marcos. Mga kaplastik, ano makagago, dalawang scammer na ang kasama mo sa iyong kagrupo. At nagbabanta ngayon si Sabi na kaya niyang ipadismiss ang kaso ni Norman kung gugustuhin niya. Hindi ka ba nauuga o nababahala sa mangyayari? O pera-pera na lang ba ang pagsampa ng kaso mo against kay Norman? Pag naman sana ang ganon ang layunin mo, makagago, na pineperahan mo lang si Norman Mangusin sa pamamagitan ng paggawa ng content mo at the same time sa at sa pagbabayad danyos sa kanyang kaso. Sana walang ganon na maririnig ang ibang tao against sa'yo. Kaya hanggat maaga, makagago, sabihin mo na lahat na pwedeng sabihin about dito sa aligasyon laban sa'yo dahil nadudungisan yung pangalan mo dahil lang dun sa pangalan ni Sabi the Filipino lawyer mo. At yun ang masakit, mga kaplastik. Sana magsalita ka at ipaliwanag mo to. I-content mo to. Total, bago dumating yung revelasyon ni Casper na may interview mo siya, if ever man, sana maglabas ka rin ng opinion about dito kay Sabi na kung talagang totoo ba na si Sabi ay si Susan Yance. Sana maglabas ka ng content. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya what's up mga kaplastic, and this is Combid commentary video ng video live stream. Nag-ingay garutay na ako, signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga kaplastik.